Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Ilan bayan sa Cebu at Negros Island Region nakaranas ng pag-ulan ng abo at bato mula sa pagputok ng Bulkang Kanlaon. Panukalang batas para sa kaligtasan ng mga mag-aaral online sinuportahan ng Department of Education. 2024 performance-based bonus para sa mga kwalipikadong manggagawa inaasahang matatanggap ngayong taon. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Umulan ng bato at abo sa ilang bahagi ng Cebu at Negros Island Region matapos pumutok ang Bulkang Kanlaon kaninang Huwebes ng umaga. Naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS ang moderate explosive eruption na nangyari bandang 7:33 ng umaga at nagtagal ng 3 minuto. Nagbuga ito ng plume na may taas na 2 hanggang 3 kilometro mula sa bunganga ng bulkan. Ayon kay PHIVOLCS Volcano Observatory resident geologist Andeline Quincha, tinangay ng ihip ng easterly winds ang abo mula sa Kanlaon kaya kumalat ito sa Negros Island hanggang sa kanluran ng Cebu. Nakumpirmang nagkaroon ng ashfall sa mga bayan ng Balamban, Toledo, Pinamungahan at Aloginsan bandang 9 ng umaga. Sa Canlaon City sa Negros Oriental, iniulat ng ilang residente na bukod sa volcanic ash ay napansin din ang pag-ulan ng maliliit na bato mula sa Canlaon. Ayon kay Canlaon City Public Information Officer Seth Bariga, nagkaroon ng ashfall sa mga barangay ng Binalbagan, Malaiba, Mabigo, Pula, Lumapaw, Bayog, Panubigan, Aquino at sa ilang bahagi ng Masulog at Linothangan. Umulan din umano ng maliliit na volcanic rock sa Masulog. Namahagi na ang lokal ng pamahalaan ng mga face mask sa mga residente upang maiwasang malanghap ang abo na posibleng magdulot ng sakit sa baga. Ipinahayag ng Department of Education or DepEd nitong Huwebes ang kanilang suporta para sa mga panukalang batas na nagpapatibay ng kakayahan ng mga kabataang mag-aaral sa digital literacy at kaligtasan ng mga ito sa paaralan at online. Sa ginanap na pagdinig ng Senate Committee on Basic Education, sinabi ni DepEd Secretary for Governance and Operations Malcolm Garma na ang kakayahang digital ng mga mag-aaral ay nagiging mahalagang kasanayan nila habang lumalawak ang kanilang kaalaman sa paggamit nito. Ayon pa kay Garma, sinusuportahan ng DepEd ang mga hakbang na nagpapatibay ng digital citizenship education, nagpapalakas ng proteksyon ng mga kabataan online at nagsusulong ng responsableng paggamit ng artificial intelligence at pagbibigay ng proteksyon kontra cyberbullying at sa iba pang karahasan online. Tinalakay sa pagdinig ang ilang panukalang batas kabilang ang paggamit ng gadgets habang nasa klase, responsableng paggamit ng social media at internet, at pagsama ng digital literacy sa curriculum ng elementary at high school. Samantala, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian, may akda ng Senate Bill No. 627 na ang kanyang panukalang pagbabawal ng paggamit ng mobile devices at iba pang electronic gadgets sa oras ng klase mula kindergarten hanggang senior high school ay naayon sa layuning proteksyonan ang mga ito. Layunin nitong iwasan ang negatibong epekto ng paggamit ng social media at online games at bigyan ng mas maraming oras ang mga kabataan sa pag-aaral at pakikisalamuha. Para naman kay Basic Education Panel Chairperson Senator Bam Aquino, dapat palawakin ang school safety upang tugunan ang mga bagong panganib at iba pang banta sa kapakanan ng mag-aaral. Nagpapatupad na ang DepEd ng mga reforma sa ilalim ng Department Order No. 6 Series of 2026 upang pagtibayin ang seguridad sa campus, pagbutihin ang paghahanda sa mga krisis at isulong ang ligtas na paggamit ng mga digital platform.
Inaasahang matatanggap ng mga kawani ng gobyerno ang kanilang 2024 Performance-Based Bonus or PBB ngayong taon matapos itong aprubahan ng Office of the President. Ipinahayag ng Malacanang na ang pondong para rito ay nakapaloob sa Fiscal Year 2026 General Appropriations Act at maaari pa itong mas maagang maipamahagi depende sa schedule ng Department of Budget and Management. Inaprubahan ng opisina ang 2024 PBB para sa mga kwalipikadong manggagawa ng gobyerno kasunod ng Executive Order or EO number 61. Inilunsad ang EO 61 upang gawing mas mabilis at mas simple ang sistema ng pamamahala sa performance at insentibo ng pamahalaan. Upang maging kwalipikado sa bonus, kailangang makakuha ng ahensya ng kabuuang score na hindi bababa sa 70 points mula sa 100 points na sistema. Samantala, ang mga unit, individual at pinuno na mapapatunayang responsable sa anumang kakulangan o makakakuha ng rating na mas mababa sa 4 ay ihihiwalay at hindi makakakuha ng 2024 PBB. At sa balitang pangkalakalan, niribisa ng pamahalaan ang collection target ng Bureau of Internal Revenue o BIR at Bureau of Customs para sa taong 2026. Kasunod ito ng desisyon ng Development Budget Coordination Committee or DBCC na baguhin ang growth at fiscal targets ng bansa. Base sa datos ng Department of Finance ngayong araw, itinaas sa 1.011 trillion pesos ang collection target ng customs ngayong taon mula sa dating 1.003 trillion. Samantala, ibinaba sa 3.393 trillion pesos ang kailangan kolektahin ng BIR mula sa nooy target na 3.43 trillion. Bumaba rin ang tax revenue target sa 4.441 trillion pesos mula sa 4.474 trillion habang inaasahang tataas sa 380.3 billion pesos ang non-tax revenue mula sa 365.1 billion pesos. Inaasahan naman aabot sa 4.81 trillion pesos ang total revenue collections ngayong taon. Ayon sa DBCC, niribisa ng pamahalaan ang mga fiscal target ngayong taon upang matiyak ang paglago ng ekonomiya. Samantala, inaprubahan ng Millennium Challenge Corporation or MCC ang $60 million threshold program para sa sektor ng enerhiya ng Pilipinas. Ang MCC ay isang independent U.S. government foreign aid agency na misyong labanan ang kahirapan sa pamamagitan ng pagsusulong ng matatag na paglago ng ekonomiya. Pasok ang bansa sa programa matapos nitong makamit ang policy performance standards ng MCC sa larangan ng economic freedom, maayos na pamamahala at pamumuhunan sa publiko. Layunin ng threshold program na suportahan ang mga bansa na tugunan ang mahalagang hamon sa paglago ng ekonomiya. Sa ilalim ng programa, ipapatupad ang Energy Development Governance Efficiency Project na naglalayong pahusayin ang pamamahala at operasyon ng electricity sector sa Pilipinas. Inaasahang mababawasan nito ang pagkahinto sa implementasyon ng mga proyekto, mapapabuti ang reliability ng supply ng kuryente at mahihikayat ang mas maraming pribadong kumpanya na mamuhunan sa sektor ng enerhiya. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.